umaga po sa ating lahat. Ayan. Pwede po tayong mag-move forward sa mga vacant na upuan po sa harapan. Amen. Ayan. Pwede po ba tayong tumayo? Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan. Welcome po. Welcome to the house of the Lord. Amen. And it's a blessing. It's a privilege na nandito po tayo ngayon to worship our Lord today. Na kahit maulan man kahapon, ngayon naman ay hinayaan ng Panginoon na umaraw para makapunta tayo at makapagpuri sa Kanya. Amen. 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 Ayan, sabi nga po sa salita ng Diyos sa Psalm 100. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, huwag po tayong mahiyang palakpakan. Huwag tayong mahiyang purihin ang ating Panginoon. Huwag tayong mahiyang umawit. Hallelujah. Dahil sa kahit anumang panahon, sa anumang pagkakataon, ay nandito po ang ating Diyos na buhay. Amen. So, let us praise the Lord. Amen. Wala na bang mas malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay? Whoa-oh, 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 whoa-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, o Diyos, araw-araw, o Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, o Diyos, araw-araw, o Diyos. Minsan pauwitin natin, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, o Diyos, araw-araw, o Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, o Diyos, araw-araw, o Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh, 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 oh-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, o Diyos, araw-araw, o Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, o Diyos, araw-araw, o Diyos. Anumang pagkakataon, maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh, 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 hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon. At ikaw ay nararapat, Lord God, for all the praises. Hallelujah. Come on, church, let us sing. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad.
lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit, lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Larasig lang, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Amen. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Sumigaw ang lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan,
Hallelujah. Panginoon, with all our hearts, Lord God, hallelujah, salamat po, Panginoon, for this privilege, Panginoon, na kami po ay sumasamba, Lord God, sa iyong pangalan, Panginoon, na kami po ay pumupuri, Lord God, for your name alone, Jesus. And Lord, nararapat ka po, Panginoon, sa bawat papurit pagsamba, Lord God. Ang bawat nilikha, Panginoon, ang iyong mga nilikha, Lord God, ay patuloy ka pong pupurihin, Panginoon, sa kahit anumang panahon, Lord God, sa kahit anumang pagkakataon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakilang mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo.
Yes, Heavenly Father, Almighty God, Creator of heaven and earth, we thank you, Jesus. Thank you po, Panginoon, for your love, Lord God, for your mercy, for your forgiveness, Panginoon, for your boundless grace, Lord God. We thank you, Panginoon, for your life, for your sacrifice, Lord God. Patuloy po kaming magpapasalamat, Panginoon, na kahit anong sitwasyon po meron ng bawat isa, Lord God, kahit anong kahit nasaang season po kami, Lord God, ng aming mga buhay, we will still worship you, Panginoon. We will still praise you, Lord God. Ang iyong mga nilikha, Panginoon, ay patuloy pong luluhod, Lord God, at patuloy pong itataas ang iyong pangalan, Panginoon. And Lord, we just want to invite your Holy Spirit, Panginoon, in this place, Lord God. Patuloy mo pong punuin, Panginoon, ang atmosphere, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Patuloy mo pong pagkilusin, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu po sa iyong sanctuary, Lord God. And Lord, we pray, Panginoon, na you may bless, Panginoon, our pastors, Panginoon, our leaders, Panginoon, in this church, Panginoon. Patuloy mo po silang gamiting vessel mo, Lord God, ng instrumento mo, Panginoon, para sa iyong kaharian, Lord God. And Lord, we pray, Panginoon, na alisin mo po, Lord God, ang kahit anuman pong distractions, Panginoon. Lord, help us, Panginoon, to incline our ears to your word, Lord God. And Lord, we be exalted, Panginoon, in this place. We just want to lift up your name, Panginoon, in this place and over the lives of everyone, Lord God. And Lord, ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. Kamusta po kayong lahat? Yun. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you po muli sa umaga pong ito. Lord, nilalapit namin itong oras po na ito. Itong mensahe na iyong ibibigay po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo ito'y manatili, mag-abide, mag-rema, Panginoon, sa bawat buhay po ng bawat isa. Kaya Lord, hayaan mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na magturo po sa amin ng karunungan, ng katalinuhan, Panginoon, at mag-expound pa, Panginoon, expand pa, Panginoon, ang aming mga knowledge, kaalaman patungkol sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo itong topic na aming pag-uusapan sa umaga pong ito ay mamuhay, manahan, may-apply namin sa aming mga personal na pamumuhay, O Diyos. Patuloy na i-bless po yung bawat isa ng iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo kami po iyong ibaba upang yung Espiritu Santo ang patuloy na maiangat, Panginoon, sa bawat buhay po namin, Panginoon Diyos, sa umaga pong ito. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. So, magkakaroon po tayo ng team sa buong buwan. Ang magiging tema po ng ating mga mensahe ay patungkol po sa pagsamba sa buong buwan. Amen? Sapagkat magandang reminders po para sa bawat sa atin na narito ngayon na tayo po'y mamuhay na sumasamba at pumupuri po sa ating Panginoon. Amen? Hindi lang po dito sa simbahan, kundi sa personal na pamumuhay po natin. Sa pag-aaral, sa trabaho, sa ating mga tahanan. Amen? Sa lahat ng mga area, mga agendas, mga activities sa mga buhay po natin. Naintindihan po natin, mga kapatid, kayan po yung ating pag-uusapan sa buong buwan. Amen? At makakapag-encourage, makakapagbigay rin po sa atin ng katuruan patungkol sa importance ng pag-awit, pag-sayaw, pagpalakpak, kung bakit natin ginagawa yung mga yon.
para sa ating Panginoon. Amen? Kasi kung alam natin yung isang bagay, ibig sabihin, gagawin natin. Di ba? Pag hindi natin alam o 100% na hindi natin nauunawaan yung isang bagay, hindi natin siya kayang gawin. Tama po? Kaya napakagandang reminders po sa atin sa umaga pong ito. Paalala, Ito pong katuruan po na ito ay makakatulong po sa atin upang tayo po mismo magkaroon ng initiative na itaas yung ating makamay para sa ating Panginoon. Hindi lang po dito sa worship, sa praise and worship po natin, sa lahat ng mga area ng mga buhay po natin. Kaya ang ating magiging teksto sa umaga po ito ay nasa Psalms 100 verse 1 to 5. Psalms 100 verse 1 to 5. Sabi po dito, sa verse 1, make a joyful shout to the Lord. Make a joyful shout to the Lord. Kung i-apply natin yan, paano natin gagawin? Ganito ba? Praise the Lord. Ganito ba? Purihin ang Panginoon. Bibigyan ko kayo ng gagawin sa umagang ito para mabuhay-buhay tayo kahit paano. Okay lang po ba yan? No? Kasi pag sinabing make a joyful shout to the Lord, anong kailangan mong gawin? Ha? Tingnan mo yung sigaw nga lang, hindi natin maibigkas ng maayos. Pag sinabing sigaw! Pwede ba natin gawin ngayon, make a joyful shout to the Lord? Amen? Kahit na yung salitang Amen! Ready na tayo? Ready tayo lahat? Bibilang ako ng 3. Ang bawat isa. Yun. Yeah? Isigaw natin, make a joyful shout to the Lord. Yung salitang Amen. Amen po? Bibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, 1, 2, 3. May iba, hindi pa kaya. Hindi pa talaga, ibinibigay lahat. No? Sige. Jesus na lang. 1, 2, 3. Jesus! Saba, 1, 2, 3. Hallelujah. So make a joyful shout to the Lord, all you lands. No? Napapansin ba natin sa ating mga sarili during the worship, ginagawa ba natin yung mga bagay na yan? Tayo ba'y sumisigaw? Alam nyo ba ang salitang shout sa wikang Hebrew ay shabak. Kaya kung mapapansin nyo minsan, mapapansin nyo minsan, kung ako or yung mga worship leader po dito, nagsasalita ng shabak, shabak, ibig sabihin shout. Shout to the Lord. Shout to the Lord. Shout to the Lord. Kaya minsan walang breakthrough yung mga buhay natin kasi hindi natin kayang i-declare yung goodness ng ating Panginoon over sa mga circumstances na ating mga pinagdadaanan sa buhay. Yung instruction po sa atin ng salita ng ating Panginoon, make! Sino po yun? Tayo po yun, mga kapatid. Make a joyful shout to the Lord. Amen? Marami kasi sa atin, sobrang nonchalant. Hindi naman kailangan na isigaw. Hindi, may mga time na kailangan mong sumigaw. Kailangan mong isigaw.
Kailangan mo i-declare yung kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kaya sabi sa Psalms 40 verse 3, Psalms 40 verse 3, He has put a new song in my mouth. Praise to our God. Many will see it and, ano po? Fear and will trust in the Lord. Amen? Minsan, mga bago, mawiwirduhan talaga sa atin. Yeah? Ano, pag ikaw, sigaw ka during the worship. Alam nyo, doon sa pinuntahan namin, merong isang doon, matagal na sa church, matanda na. Bigla na lang lalabas sa hindi ko na video eh. Bigla na lang lalabas sa aisle, dito, sa gitna, sumasayaw. Di ko lang na video. Yung pangalan niya, Brother Pablo. Grabe. Pero na-realize ko, tuwing may service, ganun siya. Hinahayaan lang nila. Kasi masaya siya sa ginagawa niya eh. Nag-worship siya kay Lord. Nung una, nawirduhan din ako. Videoin ko sana, pero na-realize ko, wag na lang. Kasi baka yun yung way niya kung paano niya i-worship si Lord, si God. Paano ko kaya i-worship si Lord naman? Sabi ng Bible, make a joyful shout to the Lord. Amen? Minsan, struggle pa nga natin sumigaw. Minsan, struggle pa nga natin umawit. Minsan, struggle pa nga natin, binabasa na nga natin, yung nararapat ka sa pagpapuri. Marami sa atin patuloy na nakababa lang yung ating mga kamay. Maybe yan yung gesture mo, I don't know. Pero sabi ng salita ng Diyos, make a joyful shout. Kanino? Para sa katabi mo ba? Hindi. Para kay Lord. Kay Jesus. Bakit kailangan mo sumigaw? Because He has put a new song in your mouth. Praise the Lord God. And many will see it and fear the Lord. Noong una, nawirduhan ako, sayaw ng sayaw. Hindi naman siya, tambourine dancer. Yung una, makakatawa ka, medyo pag nakita mo ganun, kakaiba ba? May mga iba rin na worshiper, kiti-kiti. Yeah? May kakilala ako, di ko naman, naikwento ko na sa inyo, sobrang galaw siya, nag-worship lead, na itusok yung kamay niya doon sa electric pan, grrrr, gumanon. Totoo yan, mga kapatid. Hindi po biro. Totoong nangyari kasi yung excitement nandoon. Amen? Yung joy nandoon. Kung punong-puno ka ng excitement and joy, lalong-lalo na sa araw ng linggo, walang kahit na sino ang makakapigil sa'yo para pumuri sa ating Panginoon. Naintindihan natin na kahit na sino sabihin, huwag ka na magsimba. Marami ka pang kailangan trabuhin ngayon. Hindi. Excited ako and joyful ako na pumuri sa aking Panginoon. At pagdating ko doon, babanggitin ko lahat ng mga magagandang mga ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Meron po tayong kataga. Hindi ko po alam kung ang lahat po sa inyo ay alam na po ito o narinig. Itong kataga po na ito ay magandang question o halimbawa po sa atin. O magandang paalala po sa atin kung saan ba talaga yung ating pagsamba sa ating Panginoon.
Sabi doon, when there is no song, something's wrong. Pag walang awitin, walang song o awit na lumalabas po sa atin, may problema. And you need to identify that problem. Kasi di ba pag wala kang problema, talagang go na go ka. Di ba? Excited ka. Joyful ka. Happy ka. Thankful ka. Pero pag may problema, downcast, outcast. Hindi makapag-declare ng kabutihan ng Panginoon. When there is no song, something's wrong. Pero kung ikaw yung talagang very excited, yung zeal talaga, nasa iyo, many will see and fear. The word fear, kung aralin mo yan, ang salita po yan ay reverence or respect sa ating Panginoon. Gaya na example ko po kanina, nung una, napaka-weirdo. Ang tanda-tanda na sumasayaw, iniikot yung buong sanctuary, ang laki ng sanctuary, hindi napapagod, paikot-ikot. Alam mo yung praise and worship po doon sa US, mga kapatid, umaabot ng 1 oras. Sa 1 oras na yun, lalabas na lang, magugulat ka na lang, diyan na. Gumaganyan-ganyan, wala akong video eh. Pero sa susunod pa video ko, pakita ko po sa inyo para totoo po yung sinasabi ko po sa inyo. Walang kapagod, pagod. Pawis na pawis. Malamig naman dun sa lugar. Yung puso nandoon kay Lord eh. Intindihan po natin. Ito ay 30 minutes, wala pa 30 minutes yung praise and worship natin kanina. Parang ayaw na nating umawit. Yung iba sa atin, nalalakasan na. Diba? Kasi mo praise and worship. Kung focus ka kay Lord, hindi mo na mararamdaman yan eh. Amen? Kung yung heart mo belongs, talaga nag-worship kay God, sinasamba mo si Lord, wala ka nang ibang pakiramdam. Wala ka nang ibang iisipin eh. Kaya minsan sa mga opening, yung mga nag-opening, sabihin mo sa katabi mo, huwag mo kong papakialaman. Kasi gusto ko yung focus ko ngayon kay Lord lamang. Then yung katabi mo, nag-worship kay Lord. Kaya sabi ng salita, many will see it and fear the Lord and will trust in the Lord. Alam mo kapatid, halimbawa ka. Sabi mo nga sa katabi mo, halimbawa ka ng pagsamba. Hindi yung halimaw ka. Halimbawa ka. Sabi mo, halimbawa ka ng pagsamba. Di ba? And sabi mo naman sa kabila, talaga bang halimbawa ka? Di ba? Minsan, imbis na ma-encourage ka sa katabi mag-worship, ma-discourage ka pa kasi nakaganyan lang. Minsan, nilalamig. Init naman. Hindi natin. Minsan, talagang kailangan itaas yung kamay, pero limited pa rin. Intindihan nyo? Preserve na preserve. Yung sarili. Nag-build agad ng boundary. Ibig na openly na mag-worship sa Panginoon. Amen? Naiintindihan po natin? Make a joyful shabak to the Lord. Naiintindihan natin? Sobrang haba ng introduction, namatay yung laptop. All you lands. Verse 2, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture.
Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. Verse 5, for the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endures to all generation. Amen? Kaya ang tunay na pagsamba, mga kapatid, ay hindi lamang ginagawa po sa loob ng church, kundi ipinapakita po ito sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Naniniwala po ba tayo doon? Kaya pag narinig natin ng salitang worship, madalas na ang ating naiisip, ito po'y singing na automatically na pumapasok na sa isip natin pag narinig natin yung worship. Ay, ano yan? Awitin yan, singing yan, pagkanta. Or yung praise and worship. Or yung pag narinig natin yung salitang worship, yan yung itataas natin yung ating kamay. O pag narinig natin yung worship, ito po yung pag-attend natin sa church every Sunday. Tama po? Pero according to Psalms 100, worship is more than a song. It is a lifestyle. Kaya nga yung title natin, A Lifestyle of Worship. Naintindihan po natin? Itong worship na ito, mga kapatid, hindi lang ito nangyayari kapag may music. Worship happens every day through our attitude, obedience, service, and relationship with God. Gets natin? Kaya meron po tayong question po dito na itatanong natin sa ating mga sarili. If someone watched your life this week, would they say you are living a life of worship? Masasabi ba nila pag yung isang tao ay titignan yung pamumuhay mo sa buong linggo pong ito, makikita ba nila yung pamumuhay mo ay talagang sumasamba sa ating Panginoon? No, based on statistic, mga kapatid, meron pong 7 to 9 na tao, hindi mo man talaga, kahit hindi mo sila makita, meron pong mga 7 o 9 na tao nakatingin po sa atin araw-araw. Tinitignan po nila yung buhay mo. At itong mga tao pong ito, makikitaan pa po ba tayo ng buhay na merong pagsamba? Naintindihan po natin? Kaya sa unang puntos po na ating pag-uusapan po sa umaga pong ito, worship starts with joy. Napakasimple lang po ng ating mensahe po natin sa umaga pong ito. Psalms 100 verse 1, sabi po doon, make a joyful shout to the Lord, all you lands. No? So yung word doon, make a joyful noise unto the Lord, hindi sinabi ni Lord, make a perfect sound. Kaya sa worship team, talagang piniperfecto natin talaga, no? Talagang inaayos talaga natin. Amen? Pero hindi sinabi ni Lord na make a perfect sound. Ang sabi niya, make a joyful noise. O shout. Pag spontaneous na, mga kapatid, wala na tayong marinig. Alam mo kung bakit ka naiingayin? Kasi hindi ka nag-iingay. Alam mo kung bakit naiingayan ka sa sound, sa music, na naririnig mo dito? Kasi hindi ka naman nagsasalita. Hindi mo iniinsayo yung sarili mo na, sambahin ko rin yung Panginoon ngayon because He has put a new song in my mouth. Kaya palagi tayo nagre-reklamo, ang lakas. Kung sumigaw ka, baka mas malakas pa yung sigaw mo kaysa sa sounds. Pag sumigaw ka, baka umabot pa doon sa langit yung sigaw mo. Intindihan natin. God isn't just looking for people with perfect voices. He's looking for surrendered hearts, mga kapatid.
He is looking for hearts that truly worship Him. Alam mo, kung talagang yung puso natin sumasamba sa ating Panginoon, wala nang ano yan, wala nang kahit na sabihin ng worship leader, taas mo yung kamay mo, ibaba mo yung kamay mo kung anong sabihin ng worship leader. Hindi, ikaw mismo, baka bago pa sabihin, tinataas mo na yung kamay mo sa Panginoon. Kasi yung puso mo, yung talaga yung attitude mo nandoon, talagang sumasamba ka sa Kanya. He is looking for hearts that truly worship Him. Amen? Alam mo, kung wala kang boses, okay lang yan. Kung hindi ka marunong kumanta, okay lang yan. Kung sa loob ng restroom ka lang umaawit, okay lang yan. Minsan nga may sinabihan ako dito sa mga kapatid natin dito kasi nga nahihiya siya na umawit. Parang wala siyang confidence ba? Hindi siya confident na umawit. No? Kasi kung wala kang lakas ng loob na umawit, no, di ba sabi nga doon, yung worship natin galing sa puso, no? Yung pag nandito ka sa harap, yung mic mo lang nandito. Shout to the Lord. Wala kang boses, pero yung puso mo umawit sa Kanya. Gets natin? No? It doesn't matter kung may boses ka man o wala. Ay, importante yung puso po natin. Lagay mo dyan yung mic. Anong maririnig dyan? Maraming mga tao masaya pag okay ang buhay. Pero ang mga Kristiyano, mga kapatid, we worship because life is good. But because God is good. Guess natin? Kaya mga kapatid, tinuturo po sa atin dito, worship before the breakthrough. Worship before the breakthrough. Sumamba ka na bago mo pa maramdaman yung katagumpayan. I-advance mo na. Di ba pag alam mo nang magsasahod ka na, excited ka na. Di ba? Parang ganun. Pag alam mo nang meron ng breakthrough, katagumpayan, ilang araw pa lang bago ka magkaroon ng breakthrough, bago ka sumahod, excited ka na. May pambili na naman ako ng mugs. Pambili na naman ako ng gadget. Le-level up na naman ako. Kabibili ko lang nito ng 40,000. Mag-upgrade na ulit ako. Kasi meron excited ka eh. Naintindihan po natin. Meron ka pang problema, sambahin mo na yung Diyos. May mga pagsubok ka sa buhay, may mga karamdaman ka na hindi magaganda, sambahin mo na yung Diyos. May kaaway ka, sambahin mo na yung Diyos. Paano sumamba sa Diyos? Surrender mo yung buhay mo sa Kanya. Offer your life as a living sacrifice. Worship before the answer. Kaya nga merong prayer eh. Nagpipray ka na, hindi mo pa alam kailan dadating po yung sagot. Ganun din po sa pagsamba, worship before the answer. Gets natin? Worship kahit may problema. Yun nga yung sinasabi natin kanina. Sino may mga problema? Taas ang kamay. Veterano tayo dyan. Yeah.
joy is not based on our situation. Hindi lang po yan nakabase sa sitwasyon po natin, yung kasiyahan, ha? Joy is based on who God is. Gets natin? Pangalawang puntos po. Sa umaga po ito po yung gusto ko po talagang i-emphasize po sa atin. Lalong-lalo na sa mga nagsiserve, talagang my heart na sumamba, mag-praise, maging tagasunod ni Kristo. Ito po yung gusto ko po talagang idiin po sa atin sa umaga pong ito. Sa verse 2, sa point po number 2 natin, worship is serving God with gladness. Worship is serving God with gladness. Sa Salmo 100, versikulo 2, sabi po doon, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. No? Ito ang heart. Ito talaga yung puso ng Salmo, mga kapatid, yung 100. Salmo 100. Gusto lang po natin i-exposit or i-expound, no? Itong verse po na ito. Alam niyo, di ba, isang verse lang, pero ang dami po natin matututunan kahit sa isang verse lamang. Pero kung gusto talaga natin i-expound, no? Ibig sabihin, gusto pa natin aralin, no? Kaya yung verse po na ito, sa verse 2, maganda po na mag-notes po tayo, mga kapatid. No? So, worship is more than singing. Tandaan po natin yan. Worship is more than singing. It is serving. The Hebrew word na ginamit sa serve, na word na serve ay abad. Ang ibig sabihin nito ay to serve, to work, to minister, to worship. Kaya sabi sa Bible, serving and worship are inseparable. No? Hindi po yan mas-separate, mga kapatid, or madi-divide. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, hindi lang worship ang pag-awit. Gigets natin? Hindi lang pagsamba ang pag-awit. Worship din ay paglilingkod. Sumasamba rin tayo sa paglilingkod. Marami kasi sa atin gusto lang awit ng awit ng awit. Hindi ko sinasabing mali. May mga iba sa atin sumupunta lang ng church kasi gusto natin yung praise and worship. Pero pag sa message na wala na, ayaw na natin. Yan naman, sasaktan na naman ako. Ako na naman yung patatamaan. Di ba? Gets natin? Kasi sa worship, kakanta ka lang ka, nararapat ka sa papuri, nararapat ka sa pagsamba, Jesus ika'y dakilain, magpakailanman. Kasi lang natin mga ganun narinig natin, may kulot-kulot pa. Hindi tayo makapag-worship pag walang kulot. Pero pag yung mensahe na, wala na, ayoko na. Mga iba sa atin, naglalagay na ng headphones. No, pati nga yung mga girls dyan, yung nakaganyan, yung mga long hair, baka may mga headphones kayo dyan. Diba? Gigets natin. May mga pinipili lang tayo na gusto natin gawin. Pero kailangan mo intindihan ng pagsamba, hindi lamang po sa pag-awit. Ang pagsamba, mga kapatid, ay paglilingkod. Nagigets natin? Kapag nag-a-usher ka, kapag nagsa-set up, kapag naglilinis, kapag nagtuturo, kapag nagdi-disciple, kapag nagvo-volunteer, you are worshiping God. Gets natin? Marami sa atin, nakikita lang yung mga tao sa harap. Di ba? Nag-worship yung mga yan. Pero alam mo yung usher na nandoon sa labas, ang init-init, nagta-traffic, tumutulong na nagpa-park, wala pong iba yan sa mga nandiyan sa stage.
Parehas lang po yan. Iba ka mas better po pag yung ginawa niya yun sa buong puso. Sabi ng salita ng Panginoon, whatever you do, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Tama? No? Iba ka masigit pa yung ginagawa niya doon sa harap, nagtatraffic doon, pero yung worship niya na kay Lord. Kasi nandito yung mga nag-praise and worship dito, ang iniisip lang, maging maayos lang yung music. Maging maganda lang yung tunog. Anong mas better? Walang iba yun, mga kapatid. Ikaw yung taong every Sunday bumibili ng tubig doon sa sa store, kung saan man bibilihan ng tubig, no? Pero pag ginawa mo buong puso, walang iba yan dyan sa harap. Walang iba yan. Hindi natin. Pag may mga gawain po dahil dito, yung mga naglilinis, yung mga minsan hindi nakikita ng mga tao, walang iba po yun. Wala pong kaibahan yan dito. Ang difference lang, nakikita ng tao, yung iba hindi nakikita. Pero nakikita lahat ni Lord. And God sees that faithfulness. And God will reward that faithfulness. Gets natin? Walang pagkakaiba yan. It doesn't matter kung nandito ka sa harap, tumutugtog ka, o ikaw yung nag-exhort ka dito, walang pagkakaiba po yan kung ikaw ay nandyan sa labas. Nagtatraffic, tinutulungan mo, nagsiserve ka, tinutulungan mo yung ating mga senior citizen natin na umakyat dyan sa stairs. Wala pong pagkakaiba yan. Worship yan sa Panginoon. Gets natin? Your ministry is your worship. Alam mo, meron ako nakita sa US, mga kapatid, isang tao mayaman. Mayaman talaga, ganda ng bahay, ganda ng sasakyan. No? Pero yung heart niya nagsiserve. Serve sa pag yung may kainan. No, sila yung naglalagay ng pagkain. Pero itong taong to, mayaman to. Talaga mayaman. Businessman. Nung pinaharap silang lahat, sabi niya, yung heart niyo talagang sobrang saya siya, no? Kasi tinawag sila sa harap para mapicturan yung workers and servers na nag-serve doon during the conference, no? Hindi mo expect na itong taong ito talagang i-humble niya yung sarili niya. Masaya siyang naglalagay ng pagkain, nagsiserve. Mayaman talaga. It doesn't matter. Mayaman ka ba o hindi? You need to humble yourself and serve the people. That is worship. Ako, grabe. Hindi porket may iba sa atin, mga professional, hindi na makahawak ng walis. Tingin sa atin, professional, taas kundi, kailangan pinagsisilbihan ako palagi. Si Bishop, kasama namin nagbaklas ng tent, ang laking tent. 300 na tao ang kasya doon sa tent. Sa atin dito, pag may nagluluto, may in-invite tayo sa bahay, tayo upo-upo lang. No? Ayaw natin tumulong doon sa nag-host, no? Iba kasi sa atin, culture natin, pag ikaw nag-host, bahala ka, kahit trabaho mo yan lahat. Hindi, iba po yung culture natin mga Kristiyano. No? Pag yung tao nag-iihaw, kawawa naman, tulungan mo. Hindi, wala ka mang ginagawa doon, makipagkwentuhan ka lang doon.
ibuli mo sila. Biro lang. Gets natin? Maghanap ka na, kailangan mong gawin. Kaya pag na-invite tayo sa isang tahanan, mga kapatid, no? O ikaw yung parang ano naman dyan. Siga-siga ka dyan. No? Mag-serve ka. Sa atin, wala yan dati kasi alam mo naman, pag yung posisyon natin medyo mataas-taas na kahit pa paano, pagsilbihan mo ko. Hindi mo nabuksan yung mata natin doon. It doesn't matter kung anong klaseng posisyon ang meron ka. You need to learn how to serve. You need to serve. Gets natin, mga kapatid. Halimbawa na invite tayo isang kapatid, for example, si Trixie, na-invite tayo sa dinner mamaya. Ni Jay. Di ba? Halimbawa lang. Di ba? Huwag natin expect, mga kapatid, na sila lahat gagawa. Di ba? Pag yung mga girls, Trixie, ano may tutulong namin dyan? Di ba? Jay, ano... Party tayo, kalding man, Jay. Di ba? Nuwang. Di ba? Lahat, mga kapatid. Kasi darating din yung time na magkakaroon po tayo ng Shabbat. Alam mo, ibig sabihin ng Shabbat, mga kapatid, rest. Magkakaroon po tayo ng yung isang bahay, mag-host ng pa-dinner ba? Di ba? Pero kung mo expect na trabaho nila, lahat. Tumulong ka. You need to help. You need to serve. We need to serve. That's worship. Gets natin? Yung mga iba sa atin, pag sinimula na yung ML, wahanan. Na-AFK tuloy sila lahat. Merong oras. Gets natin? Pag na-invite tayo ni Nanay Delia sa kanila Tatay Jimmy doon sa bahay nila, pagsilbihan natin sila. Ano na? Gets natin? Iba sa atin, ayaw tayo invite sa bahay nila. Kahit anong katayuan ang meron po tayo, huwag po tayo mahiya. Lagi nyo tatandaan, nandito po yung church para mag-serve po sa atin. Na-find out ko, meron pala tayong magaling taga-ihaw dito. Yan. Lumalabas yung talent nila eh. Lumalabas, di ba dati, hindi mo alam, may talent pala. E ngayon dati, si Kuya Akil natin, kawawa palagi, taga-ihaw yan. Pero ngayon, nalalaman na natin na meron pala mga talent. Gets natin, mga kapatid. Pero pagpunta ka sa bahay, na upo ka lang doon, nakantay ka lang ng pagkain, ngal-ngal ka lang doon, parang pagkatapos ng kainan, aalis ka na agad. Di ba, Brad? Ha? Anong tawag doon? May tawag tayo doon eh. Ha? Eat and run. Understandable naman kung meron ka talagang schedule. May agenda ka. Understandable naman yun. No? Pero punta ka lang doon, nakahain ka lang, mga kapatid. Wala kang fellowship, hindi ka man lang tumulong, hindi ka kilakilanlan. Wala kayong talagang na-build na intimate relationship ba? Bilang magkakapatid kay Kristo. No? Tuwing ganun na lang, cycle na lang, pagkatapos ng kainan, eat and run. Mga The Flash. Tinatawag nila The Flash. Kaya natin, may take out pa. Yeah. Minsan naunawaan ko na kahit yung mga tao na iiwan dito pag may mga patlak, no? Okay, uwi mo na yung lahat. Mapaiwan ka lang dito, mag-serve ka lang.
Karoon ka ng potluck, ikaw pa yung nauna umuwi, ikaw pa yung pinakamaraming na take out. Nakita ko sa CCTV doon sa baba. Wow. Paldo yarn. Yes. Nakukuha natin yung gusto ko pong i-communicate po sa atin, mga kapatid. Professional ka man, businessman ka man, marami ka man pera, mga kapatid, matuto kang mag-serve. Wala pong pagkakaiba yan sa preach. Kung ikaw man yung nagpipreach, ikaw yung tao man nag-worship lead, no, tumutugtog, wala pong ano yan. Wala pong pagkakaiba yan. Ang importante po dito, nakikita ni Lord yung heart natin na nagsiserve po sa Kanya. Si Jesus nga, mga kapatid, hindi na parito para pagsilbihan. Anong ginawa niya po dito? Nagsilbi po. At hinugasan pa yung paan ng kanyang mga disciples. Diba? Tayo ma-pride. Professional ako. Katapos ako ng pag-aaral, pag inawan na kita, inawan nandita. Ho! Orayawan. Gets natin? May mga pumapasok sa isip ko na pero huwag ko na lang banggitin. Mamaya na lang. Gets natin, mga kapatid? Meron nga rin nakakapag-encourage din sa akin dati pag nakikita ko itong ate natin dati, talagang siya eh. May itong taong ito yung merong pag nakikita ito yung tinatawag nating talagang serve ng serve. Aligaga. Ayan. Diba, ate? Mga aligaga tayo dito. No? Makaka-encourage. Kisa yung mga tao, paupo-po lang, nag-cellphone dyan. Pak. Gets natin? Tuloy tayo, baka matapos na naman tayo dito, launa. Letter B, serve the Lord with gladness. So notice, mga kapatid, hindi lang sinabi ni Lord na serve. Ang sabi niya, serve with gladness. Gets natin? Because God is not only concerned with what we do. He is concerned with the attitude of our hearts. Okay? Kaya may mga taong nagsiserve pero madaling mapagod. May mga taong nagsiserve, madaling ma-offend. May mga taong nagsiserve, palaging nagrereklamo. May mga taong nagsiserve, naghahanap ng recognition. Pero sabi sa atin, pinapaalala sa atin, serve with joy kahit walang palakpak. Pero i-encourage ko, mga kapatid, yung mga ushers natin, yung mga nandiyan sa kainitan, bigyan nga natin sila ng 3 palakpak. Amen? Hindi lang yung mga tao nandito. No, bigyan lang natin sila isa lang. Yan. Yung mga naglilinis ng restroom natin, bigyan natin ng 5 palakpak. Praise God. Yung nagme-maintain ng church natin po dito, bigyan natin ng 10 palakpak. Deserve nila yan, mga kapatid. Hallelujah. A servant serves because he has to. But a worshiper serves because he gets to. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Ang ibig sabihin po niyan, yung service po natin, yung ginagawa po natin, driven
by privilege and gratitude, not obligation. Kaya pag nagsiserve ka kay Lord, sa worship team ka, kung anong mga departments po meron po tayo, lagi natin tatandahan, driven by privilege po yan. We are so privileged. Gigets natin? Pag naalala natin yung mga ganyan, mga kapatid, privilege, magiging way po yan para magpakumbaba po tayo eh. Ipagpakumbaba yung mga sarili po natin kasi privilege po. It's an opportunity to serve the living God. To serve the people of God. Gigets natin? Marami sa atin very entitled. No? Pero tandaan mo mga kapatid, privilege po kung bakit po tayo nandito and because of His grace. Because of His goodness, because of His love. Gigets po natin? Kaya malaking difference kapag obligation lang. Pag obligation lang, madali ka lang sumuko. Pero kapag worship, kahit mahirap yan mga kapatid, tuloy pa rin tayo. Gets natin? No? Kaya doon sa verse natin, sinabi rin doon, why? Bakit sinabi pong gladness? Because worship flows from gratitude. Kaya pag naalala mo kung saan ka hinugot o kinuha ng Lord, hindi magiging burden ang ministry po. Marami sa atin napaka-burden yung ministry. Gabi-gabi na lang ako nasa church. No? Pero kung aalalahanin mo kapatid, kung saan ka hinugot ni Lord, hindi magiging burden ang simbahan. Hindi magiging burden yung ministry. Privilege pa nga ito. Opportunity pa nga ito mga kapatid. It becomes an honor. Hindi natin sasabihin, kailangan kong mag-serve. Alam mo, sasabihin natin, Lord, thank you. I still have this privilege to serve you. Nasasabi ba natin yun mga kapatid? The more thankful we are, the more joyful your service becomes. Gets natin? Kahit mahirap, masaya ka pa rin. Kasi privilege po ito sa atin mga kapatid. Opportunity. Hindi lahat pinili. Mapalad ka at pinili ka ni Lord. Gets natin? Kaya sabihin mo sa katabi mo, privilege ka. Kaya maging mapasalamat ka kapatid. Napapansin niyo yung mga grateful na tao palaging masasaya. Yes natin? Yung mga grateful na tao palaging masaya, happy, joyful. Hindi ako masaya. Hindi ka grateful. Sinong mga masaya po dito? Taas ang kamay. Yun. Grateful ka. Amen? Come before His presence with singing. Gets natin? Kaya napansin natin, may order eh. Serve, then come. Nag-guess yun, isang mga verses lang. Kailangan ano yung mata mo, talaga yung isip mo, kino-contemplate mo na maigi yung word. Diba? Serve, then come. Because God doesn't want us to become busy for Him. No, while becoming distant from Him. Kaya maraming mga Christians, mga kapatid, active talaga sa ministry. Totoo yan. Sobrang active. Pero empty naman sa prayer. Busy sa church, pero hindi nag-worship personally. Kaya remember, ministry should never replace intimacy. Serve, then come. Serve ka, pwede kasing obligation lang,
based on like duty lang. May mga nagtatrabaho, minsan nagtatrabaho lang because of chaching. Tama? Nakikits natin? Pero tayo po, tinuturo po sa atin, serve, then come. Serve and worship. No? Ministry should never replace intimacy. Your service should always bring you closer to God's presence. Yung mga serbisyo po natin, mga kapatid, dito dapat yung nakakapagpalapit po sa atin doon sa presensya ni Lord. Hindi yung panahit, trabaho na lang trabaho, gabi-gabi na lang ako sa church. Mapapagod ka talaga. Gets natin? Talagang ma-overwhelm ka talaga. May tinatawag tayong soul tiredness, saka physical tiredness, and also emotional tiredness. And physical. Mahirap yung soul tiredness, mga kapatid. Kasi papasok yung isip, yung will mo, yung emotion mo, kapatid. Kasi nakapaloob doon yung soul eh. Nandoon yung lahat sa soul, yung will, your mind, and emotion. Pag yun napagod, awanan. Magiging duties and responsibilities na lang gagawin mo. Kaya tinuturo sa atin ng Panginoon, no? Serve, then come. And also with gladness, with joy. Gets mo? Kaya hindi siya inseparable eh. Connected talaga sila. Relevant. May connection, mga kapatid. Nagigets natin? Hindi pwedeng nag-serve ka lang and then wala na. Yung worship mo personally, hindi na nabibigyan ng time. No? Kaya kailangan na yan. Sabay. Simultaneously. Nagsiserve ka sa church, kung nasaan ka man, labas ng church, nag-worship ka pa rin. Nagpipray ka sa church, paglabas ng church, nagpipray ka pa rin. Mabait ka sa church, paglabas sa church, demonyo ka pa rin. Mabait ka pa rin. Gets natin? Kailangan sabayan, simultaneous na nangyayari sa mga buhay po natin. Amen? Worship is a lifestyle. Kasi verse 2, tinuturo po sa atin, it teaches us that worship is not just something we do during Sunday service. It's how we live every day. Kapag nasa trabaho, anong kailangan gawin? Pag nasa trabaho, anong kailangan gawin? Magtrabaho. Tama naman. Pag nasa sa paaralan, anong kailangan gawin? Mag-aaral. Pag kakain, anong kailangan gawin? Pwede ba nating palitan? Pag sa trabaho, worship. Yeah? Kasi kahit na nagtrabaho ka, hindi ka mapagod kasi worship ka eh. Yeah? Lalo na pag may worship song. Yeah? Sa pag-aaral, palitan natin. Worship. Kasi sabi nga natin, worship is a lifestyle. So lahat ng mga area ng mga buhay natin. Gets natin? Kapag nasa bahay, may basta matulog, mag-ML, mag-scatter, mag-Dota, manood ng TV maghapon, day and night, night and day. May episode kasing tinatapos. Korean. Kapag nasa bahay, worship. Kapag nag-aaral, wag lang gasusin yung baon. Worship. Kapag may ministry, hindi lang duty. Worship. Gets natin?
Anything done for the glory of God becomes worship. Anything done for the glory of God becomes worship. Kahit anong ginagawa natin, kapag ang purpose natin is to glorify God, that will become worship. Worship is a lifestyle nga eh. A lifestyle of worship. Gets natin? Point number 3. Worship comes from knowing God. Importante rin po ito. Worship comes from knowing God. Verse 3, know that the Lord is good. He is good. It is He who has made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. No? Hindi ka pwedeng mag-deep worship kung shallow, no, ang pagkakilala mo kay God. Yung kapahayagan o revelation produces worship, mga kapatid. The deeper you know God, the deeper your worship becomes. Gagets natin? The deeper you know God, the deeper your worship becomes. Gets natin? Meron nga tayong mga medyo dating mga challenges po sa atin. Di ba, alam natin yung character, yung nature ni Lord. Tama po? Kung sino siya, who He is. Meron tayong mga tinatawag, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Di ba? May mga iba't ibang mga nature o mga characteristic or merong names si Lord. Okay? Tanungin natin yung sarili natin, mga kapatid. Kung binigyan tayo ng pagkakataon mag-worship kay Lord ng 2 minuto, ano kaya ang masasabi ko tungkol sa Kanya? O kaya sabihin na natin 1 minuto, ano kaya masasabi ko yung about patungkol kay Lord? Kaya importante, mga kapatid, that we need to know Him. Amen po. We need to study kung sino si Lord sa buhay po natin. Siyempre, first, you need to pray. You need to read the Word of God. We need to read the Word. Tama po? And we need to study. Gagets natin? Mga original languages, Aramaic, Hebrew, Greek. Kilala natin yung Lord. Isang word lang, marami mga ibig sabihin, may expound talaga. Isang verse lang mga kapatid, pag in-expound natin, kaya mo nang makagawa ng mensahe. Marami tayong mga preachers dito, naniniwala po ako. May mga teachers po tayo dito, naniniwala po ako. Kailangan lang po natin gustuhin at kailangan lang po natin gawin, kilalanin si Lord sa mga buhay po natin. Mas kilalanin pa. Know that the Lord, He is God. Amen po. No? Revelation chapter 19 verse 10. And I fell at His feet to worship Him, but He said to me, see that you do not do that. I am your fellow servant and of your brethren who have the testimony of Jesus. Worship God, sabi nung anghel. Kasi nung si John, no, nakita niya, parang kamukha ni Lord. Mga iba sa atin, sasamba na agad, kamukha niya ni Lord. Diba, yung mga iba sa atin, sumasamba doon sa Diyos-Diyosan. Ito, minsan ko lang po ito sabihin po sa atin. Dati rin naman po akong ganun ang aking paniniwala. No? Mga iba sa atin, sumasamba sa Diyos-Diyosan na wala naman po magagawa po para sa atin. God is a Spirit. Diba? Sabi doon, worship God. Huwag mo akong sambahin. Kasi parehas lang tayo sa nagsisilbi sa Kanya.
At parehas lang tayo na meron yung testimony ni Jesus po sa atin. Meron ba yung testimony ni Jesus po sa atin? Ano yung testimony ni Jesus sa atin? Yun ang tanong. Kaya sabi doon, worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Kaya magandang question rin po sa atin yan, mga kapatid, kung sino at kilala ba natin talaga yung sinasampa natin. Maraming mga religion ngayon, mga kapatid, linlang talaga, deceived talaga. Pero ito yung mga rumarami, fast-moving religions. Nalinlang. Kaya dito, mga kapatid, hindi lang natin sinasabi na makinig ka lang po sa akin. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi, ikaw mismo, aral lang salita ng Diyos. Gets natin? Dati ayaw nila i-translate from Latin yung Bible, kaya nung na-translate, anong ginawa nila? Pinatay nila yung nag-translate into King James Version. Hindi, kasi kung Latin lang, mga kapatid, kung Greek lang, kung Hebrew lang, kung Aramaic lang yung Bible, hindi natin maunawaan yan. Thank God, may mga ginamit si Lord para i-translate yun into English. Ngayon, may Ilocano na nga. Amen? Merong mga iglesia ni Cristo, daming mga tanong, mga Jehovah Witness, ano mo na lang, no? Hindi, okay lang. Maraming mga question, mga ganito, ganyan. Pero nung question mo na sila, hindi, punta ka sa ministro namin, sila yung makakapagsagot po ng mga question po ninyo. Hindi. Kaya nga dito, tinuturo natin, ikaw mismo magkaroon ng relationship kay God. Kasi pag may nag-question sa'yo, ito yung sagot, ito yung sabi ng salita ng Diyos. Ito si Lord. Gets natin? Hindi ba sasabihin, punta ka kay Pastor Nathan, Pastor Manuel, sa leader ng church, sila sasagot sa'yo. Siguro sa una, ganun. Pero dito, ang tagal-tagal natin mga Kristiyano, mga kapatid. Evaluate din natin yung mga sarili natin, yung mga bago pa lang, naintindihan natin. Kaya ni-encourage pa rin natin na mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. Kasi darating ito, may magtatanong sa'yo. Anong paniniwala mo? Ikaw, 10 taon ka na sa Christianity, sa born-again Christian. Hindi ko alam kung ligtas ako eh. Gets natin? Hindi po ito para i-condemn po yung bawat isa. Ito po paalala po sa atin na tayo mismo meron pong responsibility at duty na kilalanin si Lord sa buhay po natin. Kasi darating yung time na meron na magtatanong sa'yo. Kaya pag evangelism, mga kapatid, ako agad magtatanong. Kasi pag tinanong ka na ng mga question, di mo alam, tapos ka. You need to be strategic also. Meron kang matanda talaga sa akin, talagang devoted talaga na Catholic ako, Catholic dati. No? O sige, ganito ganyan, hindi, Catholic talaga, pinanganak ako Katoliko, mamamatay ako Katoliko. Diba? Hindi, ganito, barok, ganito, ganyan. O sige po, kung talagang devoted kayo, talaga naniniwala talaga sa religion na meron po kayo, manang, no? Anong ibig sabihin ng 7 sacraments? Ano ibig sabihin ng communion? Iba ka mas kabisado ko pa yung Hail Mary. Ano ibig sabihin ng 7 sacraments, communion, o ano yung mga program na ginagawa lang, hindi ko alam. Problema kasi naniniwala lang tayo sa religion. Alam mo ibig sabihin kasi ng religion, tradition lang yan, paulit-ulit, cycle. Paikot-ikot lang. Pupunta lang ako saan, magre-repent ako. Luluhod ako, tapos na. Pagkatapos noon, gata nga man ti mapulukutan. Napamanan. Gets natin? Mga kapatid, yung kahalagahan na tayo mismo kilalanin natin si Lord sa mga buhay po natin. Sino si Lord? Tapos ka ngayon. Sino si Lord?
Sino si Lord? Bigyan mo, magsalita ka ng 1 minuto. 1 minuto na, maniniwala ko sa'yo, pupunta ako doon sa pinupunta mong church. Pag naipakilala mo sa akin si Lord ng 1 minuto. He is good, 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 He is good. Hindi masama na He is good. Yung He is good na lang alam mo sa Kanya. When there is no song, something's wrong. Mas marami ka pang kwento dun sa katrabaho mo, dun sa kaklase mo, sa kapitbahay mo, kaysa kay Lord. Mas kilala mo pa yung buhay ng kapitbahay mo kaysa yung buhay ni Lord. Just mo sa yarn. Gets natin? Amen? Grabe, ang bilis ng oras. He is God. He created us. And we belong to Him. Amen po? Because we belong to Him, He deserves our whole life. Number 4, worship comes with thanksgiving. Kaya sabi rin po dun sa verse 4, mga kapatid, enter His gates with thanksgiving. Amen po? Hindi ko na po ito expound ng sobra po sa atin. We just keep it simple, mga kapatid. Kasi I believe na preach na natin to dati. Inaral natin yung mga terminology niya in Hebrew, in Greek. Pero simplify na lang po natin. Enter His gates with thanksgiving. So thanksgiving is the key that opens our hearts to God's presence. Meron din po tayong ibang sinasabi, worship is a lifestyle, tama po, no? Pero pwede rin, worship is a response. Ano yung response mo na yon? Yung pagiging mapasalamat mo sa lahat ng ginawa niya sa buhay mo. Binigyan ka niya ng buhay. Binigyan niya tayo ng buhay. Yun yung kailangan, response po natin sa Kanya. Amen po? Alam mo yung complaining o yung complain focuses on problems. Tama? Pag complain tayo ng complain tayo, ano yung focus natin? Grateful ka ba? Thankful ka ba? Hindi. Yung focus mo, yung problema. Tama? Pero pag grateful ka, ano yung focus mo? No? Ano yung focus mo? Si Lord. Ano yung focus mo? Yung solution doon sa problema. Nagets natin? Thanksgiving focuses on God's faithfulness. Kaya ang pagkakaroon ng pusong mapasalamat, mga kapatid, always become a worshiping heart. Gusto natin yan? Gusto mo ba yon? Na palaging merong mapasalamat na puso. Imbes na complain. Kundi magpasalamat dahil nandito ka pa rin, meron ka pa rin buhay hinga na nagagamit para sa pang-araw-araw na activity na ibinigay sa iyo ng Lord o schedule na meron po tayo. Number 5, worship is sustained by God's character. Bakit kailangan natin sumamba? Why should we continue worshiping? Bakit kailangan natin magpatuloy na sumamba sa ating Panginoon? Because the Lord is good. And His goodness never changes, mga kapatid. Hindi nagbabago yung ating Panginoon. His mercy is everlasting. Kahit ilang beses tayong bumagsak, pwedeng sabihin mo sa katabi mo, kahit ilang beses ka bumagsak, His mercy is still available. Oh, ang gandang encouragement po sa atin, no? Pero wag ka naman pabagsak palagi. Yeah? Sinubukan mo ng 1 beses, 2 beses, tama na. Yeah? Yung iba sa atin, nililimay. Di ba, Brad? No? Wag rin naman natin i-take advantage yung kanyang
kaawaan, ang kanyang kagandahang loob. Amen po? Huwag mo nang ilima. 3 pwede na yan. Okay? Okay. So, His faithfulness endures to all generations. People may fail you. Leaders may disappoint you. Kasi sabihin natin, pastors, leaders may disappoint you. Friends may leave you. But God never changes. Hindi magbago yung Diyos. Hindi Kanya iiwan o papabayaan, sabi sa Kanyang salita. Siya yung kahapon, ngayon, at magpakailanman, mga kapatid. Kaya yung conclusion po natin sa umaga pong ito, ang tunay na worshiper ay hindi lamang marunong kumanta. Ito yung mga taong marunong maglingkod ng may kagalakan. Pwede ko bang ulitin po yung kadagapong yon? Ang tunay na worshiper ay hindi lamang marunong kumanta. Marunong siyang maglingkod na merong kagalakan. Gets natin? Hindi lang ito yung mga taong present kapag Sunday. Namumuhay ito sa Diyos araw-araw. Yung pagsamba, mga kapatid, hindi lang ito yung mga taong naghahanap lamang ng stage. Yung mga sumasamba talaga na tunay sa Panginoon, hinahanap ang presence ni God. Amen po. Kaya wag po natin sisisihin po minsan yung mga leadership po natin, na yung mga mentors and discipleship, disciple po sa atin, wala kang time sa akin. No? Pwede bang ikaw mismo magkaroon din ng kagutuman doon sa presensya ng Lord? Ikaw mismo magkaroon ng initiative to be in the presence of God. Hindi lang yung mga stages lang yung hinahanap mo, kapatid. Kundi hanapin mo yung presence ni Lord sa buhay mo. Yan yung pinaka-best na pwede po natin at kailangan po natin gawin sa mga buhay po natin. Hanapin yung presence ni Lord. Pwede ba tayong tumayo? Meron po akong challenge po sa atin bago po tayo maghiwa-hiwalay. And sobrang haba na rin po ng ating usapin sa umaga po ito. Pero ito po yung challenge po sa atin. Tanungin natin yung mga sarili po natin ngayon. Am I just attending worship? Or am I living a lifestyle of worship? Am I serving because I have to? Or because I love God, kaya ako nagsiserve? Do you love God? Do you love God? Do we love God? Is my ministry still filled with joy? Or has it become routine? Your worship is not measured by how loud you sing on Sunday rin, mga kapatid. But how faithfully you serve God from Monday to Sunday. A lifestyle of worship is a life that continually says, Lord, my whole life belongs to you. Lord, yung buong buhay ko ay sa'yo. Before we leave, before we partake, o saan man tayo pupunta after ng service na ito, talk to God. Just close your eyes and seek the presence of God. And pray, Lord, my whole life, and declare my whole life belongs to you.
Lord, I worship you. I'm serving you because I love you, Lord. I'm serving your people. I'm serving the church, Lord, because I love you. Hindi lang po ako nagsiserve, Panginoon, dahil kailangan lamang. I serve because I love you. I worship, I sing, I lift up my hands because I love you, God. Sa oras na ito, mga kapatid, kausapin natin yung ating Panginoon. Be grateful. Maging mapasalamat sa lahat na kung anong meron ka ngayon. Hindi man marami, kakaunti man, be thankful. Pasalamatan mo yung kabutihan, yung awa ng ating Panginoon na nandyan pa rin para sa atin. His mercy never fail us. He won't. He never fail us. He never changes. He never changes. Lord, I thank you for this morning. Salamat po sa subject na ibinigay po sa amin, Panginoon. Lord, ipagpapatuloy po namin, Lord, itong kapahayagan po na ito at paalala po sa amin, Panginoon Diyos, ng aming buhay, Panginoon, ay maging pagsamba at maging pleasing sa iyo, Panginoon Diyos. Hayaan mo, Lord God, makatulong itong mga mensahe na yung ibinigay po sa amin, Panginoon, upang patuloy po kami magkaroon ng excitement and zeal, Panginoon, and joy, O God, to be in the house of the Lord. Kaya sabi mo rin sa iyong salita, let us go into the house of the Lord because there is joy. Andun yung presence mo, Panginoon. Andun yung rest, Panginoon, na hinahanap ng aming mga kaluluwa, ng aming mga spirito, ng aming pisikal, lahat ng emotion na meron po kami, Panginoon. Magkakaroon po kami ng peace, Lord God, doon sa presensya mo lamang, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo that we apply, Lord God, these things, Panginoon, na yung itinuturo sa amin, na yung ipinapaalala po sa amin, that worship is a lifestyle, Panginoon. We serve you no matter what, Panginoon Diyos. Any circumstances, tribulations, yung mga bagay man, Lord God, hindi umaayon sa aming kagustuhan, Panginoon, hayaan mo na patuloy pa rin ka namin sambahin, O Diyos. Lord, kami man po, Panginoon, ay nakakaproblema, Lord God, sa aming physical na pangatawan, Lord God, hayaan mo, Panginoon, bago pa, Lord God, namin, Lord God, maramdaman o anuman yung mga aming mga experiences, Panginoon, hayaan mo, O God, na Ikaw ay aming sambahin, Panginoon. Bago pa masagot ang lahat, Lord, hayaan mo itong mga anak mo, Panginoon, ay magkaroon ng buhay ng pagsamba, Panginoon. Every day. Day and night. Night and day, Panginoon. To worship you. The only true God. The Lord. Hear the Lord, O God. Lord, this morning, patuloy na iparanas po sa amin ng iyong kaawaan, Panginoon. Sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, hayaan mo na manatili po yung ganitong atmosphere, Panginoon. Yung environment
na merong kapayapaan, Panginoon Diyos. Salamat po, O God, sa mga anak mong narito ngayon. Lord, Ikaw po yung maging sanhi at dahilan, Lord God, ng paglago ng simbahan, Panginoon. Hindi lamang po yung aming mga kalakasan, kundi, Lord God, yung kalakasan na mula sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami na maging worshiper. Maging worshiper mo, Panginoon. Sa trabaho, sa pag-aaral, sa tahanan, o any agendas, Lord God, activities, schedules, Panginoon, na aming gagawin, Panginoon. Na merong pagsamba, Panginoon. Salamat po, and may you continue to bless everyone, Lord God. Paglabas po namin sa pintuan po ng simbahan pong ito, Panginoon, gawin niyo rin pong halimbawa ang bawat isa ng pagsamba, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, many will see and fear the Lord, and many will trust in your name, Father. Salamat po. We give you all the glory and praise, Lord God, this morning. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. God bless everyone. Ingat po ang bawat isa. At kung gusto niyo pang mag-stay for fellowship, okay lang rin naman po. No? Pero kung gusto mo naman pong umalis, okay lang rin naman po. Ang importante, nandito ka po.